sex education failed to stem the tide of teenage pregnancy. Kahit na po nandyan ang mga kondom, kahit na nandyan ang mga pills, kahit na nandyan ang abortion services, hindi pa rin napigilan ang mga bata sa pakikipagtalik. At ang binibintangan ay ang sex education na nagsimula pa noong 1964. Pero naging malaganap simula noong 1970 hanggang 1990s. Meron pa pong isang study, ang Baptist. Ang sabi po ng Baptist, we are losing our children. Bakit? Sapagkat sa sex education, nakita nila ng Baptist na nawawala ang pananampalataya sa Diyos ng mga bata dahil sa sex education. Dahil ang sex education po, hindi lang siya tungkol sa sex. Ang sex education din ay gigibain ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi po ng Baptist, we are losing our children to Satan. Totoo po yun. Ano ang nilalaman itong mga modules na ito? Hindi ko po sinasabing satanic. Hindi ko sinasabing satanic. Pero kung titingnan natin, inaalis ang konsepto na ang tao ay nilikha na kawangis ng kanyang lumikha. Ano pong sinasabi dito sa sex education? Ang tao ay biological lang, ang tao ay genitalia lang at ang kanyang sexualidad ay tungkol lamang sa pakikipagtalik. Sa Amerika na lang po, 22 estado na, sa mahigit 50 estado, ang inaalis na ang comprehensive sex education or adolescent sexuality education or adolescent reproductive health education. Inaalis na po nila dahil nakita po nila kung ano ang samang dulot nito. Magbigay po ako ng halimbawa ng iba't ibang estado o iba't ibang pag-aaral na nagsasabi kung gaano kasama ang sex education na yan. Sa Canada, isa pong pag-aaral sa Canada, Canadian teens say parents, not sex ed, is best for info on healthy sexuality. Ito po ay isang pag-aaral na ginawa ng Canadian Association for Adolescent Health and Ipsos na sinasabi na ang mga kabataang Canadian po ay umaasa sa kanilang mga magulang na maging source ng sex education at hindi ang paaralan. At tinututulan po ng kabataang Canadian, ayon dito sa pag-aaral na ito, na ang pagtuturo sa kanila ng sex education ng paaralan. Katunayan po, merong nakalagay dito, only 23% said they found it useful. Alin ang it? Yung sex education sa paaralan. Pero yung 63% ay nagsasabi na hindi kailangan ang sex education sa paaralan dahil ito ay tungkulin ng kanilang magulang. Meron pa pong isang study na ginawa ng Abstinence First campaign. Ang sinasabi po dito, contrary to popular belief, most teens are not sexually active. Yung pong sinasabi ng sex education, ang mga kabataan daw ay sexually active. Wala silang tiwala sa kabataan. Pero sabi po nitong survey na ito, hindi totoo na sexually active ang mga kabataan. Nandun pa rin yung innocence sa mga kabataan natin. Pero yun po ang inaalis ng sex education. Ito ang sinasabi pa, and of those who are most regret their choice and wish they had waited. So, ibig sabihin, yung mga nakipagtalik, nag-premarital sex, nagsisisi at sana hindi nila nagawa. Ano sinasabi pa dito? Na ang mga kabataan ay humihingi ng matinding pagpapayo mula sa kanilang mga magulang. Ang sabi, ang mga kabataan ay humihingi ng matindi at malakas, strong message from their parents, from adults, about their sexuality. So, hindi nila inaasahan yan sa paaralan. Inaasahan nila yan sa kanilang mga magulang. Dahil tinitingnan pa rin nila ang kanilang mga magulang bilang mga idolo, bilang mga tunay na gabay sa kanilang paglalakad papunta sa kabataan, sa kanilang nilalakaran papunta sa daigdig na gagalawan nila sa kinabukasan. Sa Amerika naman, si Bush, ang sabi po ni President Bush, abstinence only as 100% effective means of preventing pregnancy, HIV, and STDs. Katunayan po, pinutol na po ang funding para sa comprehensive sex education dahil po sa reklamo ng libo-libo, milyon-milyong mga magulang sa epekto ng sex education. Kaya po karamihan ng magulang sa US, hindi muna nila pinapapasok sa paaralan ang kanilang mga anak. Nagre-resort po sila dun sa tinatawag na homeschooling, na kung saan sila mismo ang nagtuturo sa kanilang mga anak
Ipinupunla nila ang tamang value sa kanilang mga anak bago nila pakawalan sa paaralan dahil natatakot po sila sa epekto ng sex education. Ano bang mga kabataan? Kaya mga magulang, isang hamon ang binibigay ko sa inyo. Ano ba ang dapat gawin? Una, suriin niyo po ang mga aklat ng inyong mga anak na ginagamit ngayon. Basahin ninyo, tingnan ninyo kung anong nilalaman ng mga aklat. Kung meron po kayong makitang mga konsepto na katulad ng binanggit ko, huwag po kayong magatubili na kausapin ng guro. Pero huwag niyo aawayin ang guro. Kausapin po ninyo ang guro, ipaliwanag sa kanya kung ano ang sama na dulot nitong leksyon na ito. Kung ayaw po makinig ng guro, pumunta po kayo sa principal. At naniniwala po ako na marami pa rin sa atin ang naniniwala sa kahalagahan ng buhay at sa kasagraduhan ng sexualidad. Ano pa ang matinding dapat gawin? Pumunta kayo sa inyong mga kongresista, pumunta kayo sa inyong mayor, at ireklamo po ninyo itong sex education na to. Kung ayaw po nilang makinig, sabihin nyo sa kanila, sa susunod na eleksyon, hindi ninyo sila iboboto. Yun po ang nararapat gawin. At sabihin nyo sa kanila na hindi nyo sila iboboto pag sila